umakyat, may dala siyang mga bihan. At pagkatapos, nang siya umakyat sa langit, siya po'y nag-iwan ng kaloob. Church. At sabi niya, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman yung mga propeta, ang iba yung mga evangelista, at ang iba yung mga guro, mga pastor at mga guro. So, nagbigay po siya ng kaloob. Para po saan to? Verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Ito po ang dahilan kung bakit nagbigay siya ng kaloob. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod. Sino? Yung mga hinirang, yung mga ginawang banal, yung pinatawad, yung mga niligtas ng Diyos. Lahat po ng niligtas ng Diyos, sila po ay dapat ihanda sa paglilingkod. Kasi tinawag tayo para sa paglilingkod. Hindi po basta-basta nakakapaglingkod sa Diyos. Kaya it is a privilege kung sa kumpanya bago tayo tanggapin, may mga requirements, lalo na po sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung paano ka makapaglingkod sa iba, may requirements, lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Meron pong requirements to. Kaya nga, bakit? Para po maging epektibo tayo na mga lingkod ng Diyos upang ang katawan ni Kristo ay maging matatag. Maging matatag ang body of Christ. Hallelujah. Meron pong yung pong iniwan niyang mga kaloob, yung pong apostol, propeta, evangelista, pastor at guro, ito po ay regalo, kaloob ng Panginoong Jesucristo, gift of Christ or gift of grace. Ang tawag po dito ay domata sa Greek word. Ibig sabihin, spiritual gifts given by the Holy Spirit to believers for ministry and service. Ito po yung mga kaloob, ano? Ito po mga apostol, evangelista, pastor, guro, propeta. Ito yung mga kaloob. Para ano? Sila po ang naantasan para ihanda ang mga banal sa paglilingkod. Sila pong, ito pong limang ito, mayroon po silang tinatawag na commonality. Meron po silang pagkakapare-pareho. Both have the ability to teach. Lahat po sila ay mayroong abilidad na magturo. Kaya sila po yung binigyan ng Panginoong Hesus ng kaloob para ihanda ang mga banal sa paglilingkod, ang mga hinirang, para po upang maging matatag ang katawan ni Kristo. At meron pong goal. Paano natin malalaman na handa na tayong maglingkod sa Panginoon? Merong goal. Ano yung goal? Verse 13. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya o hanggang maabot natin ang pagkakaisa sa pananampalataya. Mahalaga po yung pananampalataya sa paglilingkod. Kailangan po tayo po'y nagkakaisa sa pananampalataya. Sapagkat ito po yung buhay natin. Ang sabi ng Romans chapter 1, verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mahalaga po yun, yung maabot natin yung goal. Pero bago po tayo magpatuloy sa goal, nais ko pong balikan yung 5 kaloob ng Diyos. No? Ang sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, sila kasi yung binigyan ng kaloob para ihanda ang mga banal sa paglilingkod. Kaya ganito po ang sabi ni Paul kay Timothy, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay wala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ito po yung tinatawag na
pagdi-disciple. No? Kaya sabi niya, Matthew 28:19, kailangan yung marunong magturo. Ituro mo rin sa mga may tapat at marunong magturo sa iba. Ano? Sinasabi diyan. 28:19, sabi kaya kumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, sino po ang inutusan mag-disciple? Lahat dapat maging disciple. Pero hindi lahat pwedeng mag-disciple. Nagbigay na ang Diyos ng mga kaloob. Ano yung kaloob na yun? Propeta, apostol, evangelista, pastor, at guro para mag-disciple o para magturo. Ibig po sabihin kasi ng disciple is a student, pupil, learner. Kaya po ang sabi diyan, turuan nyo sila na sumunod. Kaya ang sabi ni Paul kay Timothy, yung mga narinig po sa akin, ituro mo rin sa iba na may kakayahan na magturo din naman sa iba. Kaya hindi mo lahat ay tagapagturo. No? Hindi po lahat tagapagturo. Pero lahat dapat maging disciple, maging followers of Christ. Kaya itong mga kaloob na ito ay ibinigay para ihanda ang mga banal sa paglilingkod. Turuan niyo sila sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Kaya ito po yung ginagawa natin. Meron po tayo mga discipleship. Meron po tayo pagtuturo tuwing hapon. So, ang purpose ng gifts na ito ay for perfecting of the saints, for the work of ministry, for the edification of the church. For perfecting of the saints, kailangan ihanda sa paglilingkod ang mga hinirang para sa paglilingkod sa Panginoon. Upang, basahin na natin sa Ephesians 4:13, para makita natin. Tingnan po ninyo mabuti yung sequence. Sa 12 muna. For perfecting of the saints, bakit may kaloob na propeta, apostol, guro? For perfecting of the saints, para saan yung para ma-perfect? Pagka na-perfect na. For the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. In our spirit, we are already perfect. Ang sabi doon, Hebrews chapter 10 verse 14, ang tao po ay may tatlong body, may tatlong parte. Spirit, soul, and body. Yung po ating spirit, perfect na. Bakit po? Sabi dyan, for by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. Tayo pong pinawalang sala, tayo mga pinaging banal ng Diyos, ay ginawang perfecto magpakailanman. Perfected forever. Bakit tayo naging perfect? Dahil ba sa ating ginawa? No. For by one offering. Dahil sa paghahandog na ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo, ginawa tayong perfecto magpakailanman. Alin ba ang perfecto? Yung ginagawa natin? Hindi. Alin? Yung ating espiritu. Yon ang perfecto. Your identity. You are perfect forever. Pero yung ating ginagawa, yung ating pamumuhay, hindi pa yan perfecto. Yan ay sinasanctify pa lang o patuloy na binabago yung ating kaluluwa. Yung iyong pag-iisip, yung iyong damdamin, yung iyong kalooban. Yan ang binabago ng Diyos. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Kaya, tayo ay perfect na, pero yung mga kaloob, balik tayo doon sa 4:12 ng Ephesians, pero tayo ay tinuturuan para for the perfecting of the saints. Tinuturuan tayo para makapamuhay tayo, makakilos tayo, makapagsalita tayo ng tama, ng mabuti. Diba?
Hallelujah. Kailangan po kasi yan sa paglilingkod. So, for the work of ministry. Kailangan yon para yung sa ating pagbiministeryo, hindi po tayo mabulaan. Ganon din po sa number 3, for the edification of the church. Para yung church lalo tumatatag. Mga kapatid, kung tayo po lahat naglilingkod dito, nagkakaisa tayo, ang church po lalago, lalaki. Marami pong maniniwala ng mga tao dahil hindi lang po sa ipinapahayag mo mabuting balita, kundi dahil nakikita sa buhay mo. Kung tayo lang po ay naglilingkod pare-pareho. Hallelujah. Kaya, mahalaga na alam mo ngayon ang iyong purpose. So, yung goal, punta tayo din sa goal. Verse 13. Yung goal. Ephesians 4:13. Yan, dinig na? Okay. Till we all come in the unity of faith. Tayo po ay tinuturuan ng mga tagapagturo natin, mga apostol, evangelista, guro, pastor, propeta. Tinuturuan tayo. Meron pong goal. Ano yun? Till we all come in the unity of the faith. Ibig po sabihin, sumabot tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya. Why? Katulad ng binanggit. Basahin nga ulit natin, Romans 1:17. Ang sabi doon, because the righteousness of God, sa NIV. Because the righteousness of God, 17. For in the gospel, a righteousness from God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Ibig ko sabihin, doon po sa mabuting balita, ang katwiran ng Diyos na ahayag mula sa pananampalataya hanggang pananampalataya. Mula sa simula, pananampalataya na. Hanggang sa uli, pananampalataya. Kaya nga nasusulat, ang mga pinaging banal dapat mamuhay sa pananampalataya. The righteous shall live by, or will live by faith. Kaya nga, yung buhay mo sa pananampalataya, hindi ka na nagbabaka sakali. Hindi ka na namumuhay sa mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Kung hindi nabubuhay ka doon sa mga bagay na iyong pinaniniwalaan. O parang ganito, mabuti po ba ang magsimba? Nabubuhay ka dahil naniniwala ka na mabuti ang magsimba. Ang pamumuhay mo ngayon nakabatay sa iyong mga pinaniniwalaan. Naniniwala ka ba, ginawa kang matuwid ng Diyos? Amen. Doon ka na nabubuhay sa iyong pinaniniwala. Naniniwala ako, ginawa akong matuwid, kaya ako mabubuhay na matuwid. Yun po ang ating pamumuhay na ngayon. The just shall live by faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mabubuhay ang mga pinaging matuwid ng Diyos. Kaya, huwag kang mabuhay kasi hindi mo pinaniniwalaan. Huwag kang sumubok-subok na, masarap kaya ito? Tikman ko kaya? Maganda ba ron? Dapat mabuhay ka doon sa iyong pinaniniwalaan. Hallelujah. Yun po ang dapat nating pamumuhay na ngayon. Naniniwala ka ba ayaw ni Lord ng naglalasing? Naniniwala ka ba ron? Kung naniniwala ka doon, yun ay pamuhay mo. Kasi ikaw ay ginawang banal ng Diyos, at ang dapat mong pamumuhay ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Iba na po ang pamumuhay natin ngayon. Ibahin mo na, kasi iniba ka na ng Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. So, Galatians 2:20, anong sabi ni Paul? Hallelujah. The
Bakit mahalaga yung pagkakaisa natin sa pananampalataya? Dapat lahat tayo na mga naglilingkod sa Diyos, mabuhay na tayo sa pananampalataya. Kaya sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. Alin yung pinako sa krus? Sabi niya, I have been crucified with Christ. Napako akong kasama ni Kristo. Alin sa pagkatao mo yun? Yung iyong makasalanan pagkatao. Yun ang napako kasama ni Kristo. Ha? Kaya yun ang sinabi sa Romans 6 verse 6 eh. Di ba? Basahin nga natin Romans 6 verse 6. Tapos balik tayo dyan. For we know that ourselves was crucified with Him. Ano na napakong kasama ni Kristo? Yung iyong old self. Yung iyong lumang pagkatao. Ano? Yung sinful nature mo. Yun ang nakasama ni Kristo. Balik tayo doon. Kaya sabi dyan, I have been crucified with Christ. I no longer live. But Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith. Kaya nga, the just shall live by faith. I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ganun po yung dapat na nating pamumuhay. Kaya may pagbabago. Nababago ang buhay ng lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Binago yung pagkatao mo at binabago yung pamumuhay mo. Kaya nagbabago ang buhay mo. Kaya pag ikay na kay Kristo, magbabago sigurado ang buhay mo. Kaya sabi doon, 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Nabubuhay ka na sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na iyong nakikita. Kaya napakahalaga po na alam natin kung paano mamuhay. Kaya maraming Christian struggle sa buhay kasi hindi nila alam paano mamuhay. Nag-i-struggle sila. Gusto kong bumait, di ko magawa. Kasi nai-struggle sila dahil hindi nila alam paano mamuhay. Walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Walk by faith. Hallelujah. So, kaya mahalaga, balik tayo doon, Ephesians 4:13, kaya yung goal, we must, Ephesians 4:13, until we reach the unity of faith. Kaya mahalaga po yung faith. Umabot tayo sa isang pananampalataya. And in the knowledge of the Son of God. Bakit mahalaga? Yung in the knowledge of the Son of God. Ba't kailangan natin umabot doon sa pagkakaisa, sa pagkaalam patungkol sa anak ng Diyos? Number 1, having the knowledge of it is a command. 2 Peter 3:18, command po ito. Ito po ay utos. Hindi ka lang basta kumilala o hindi ka lang dapat magkaroon ng kaalaman o makilala mo ang anak ng Diyos o hindi lumago ka pa sa pagkakilala sa anak ng Diyos. Kaya sabi diyan, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So, ibig sabihin, hindi ka lang dapat makaalam, hindi lang tayo dapat umabot sa patungkol sa pagkakaisa sa kaalaman patungkol sa anak ng Diyos o sa pagkakilala sa anak ng Diyos. Kung hindi, dapat lumago pa. Lumago pa. Bakit? Tingnan natin. Ephesians 1:17-18. Paano ba lumago sa pagkakilala sa Diyos? No? Sabi niya, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation. Para saan daw yung spirit of wisdom and revelation? So that you may know Him better. Sino? Si Jesus Christ. Para lalo natin siyang makilala. Bakit? Para saan yun? Verse 18. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. Para lalo mo raw malaman kung ano ang mga dapat mong asahan sa pagkatawag sa iyo ng Diyos.
Tinawag ka ba ng Diyos? Kung tinawag ka ng Diyos, may dapat kang asahan. Merong nakahanda sa iyo, Panginoon. Kaya ka tinawag ng Diyos. At malalaman mo yan sa pagkakilala sa Kanya. Kaya nga sabi niya, that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. May pamana ang Diyos sa mga pinaghindagan. At malalaman mo lang yan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon. Paano mo yung makikilala ang Panginoon? By wisdom and revelation. So, kailangan po, sabi ng Panginoon, pag kulang ka sa wisdom, anong kailangan mong gawin? Whoever lack of wisdom, ask. Diba? Humingi ka sa Diyos. Sabi niya, James chapter 1, verse 6, verse 5. James chapter 1, verse 5. If any of you lack wisdom, he should ask God. Humingi ka ng wisdom sa Diyos para makilala mo pa ng lubos ang Panginoong Jesucristo. At nang sa ganon, maalaman mo kung ano yung mga bagay na dapat mong asahan sa pagkatawag niya sa iyo. Amen? So, kaya lang, sa pagkakilala sa Diyos, meron po itong cost. It will cost you. Hindi po dahil may bayad. Ang sabi niya, Philippians chapter 3, verse 8. Ang sabi ni Paul, Philippians 3:8. Sabi ni Apostol Pablo, what is more, I considered everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things. For I consider them rubbish that I may gain Christ. Tagalog na. Ang sabi niya ganito, meron pong kapalit pagka ikaw ay para makilala mo ang Panginoon. Sabi, oo nga, lahat ng mga bagay ay inari kong kalubihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Sabi niya, inari kong kalubihan ng lahat. Kailangan mo pala, ipawalang halaga ang mga bagay na yung pinahalagaan dati. At dapat ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay ang makilala siya ng lubusan. You have to seek Jesus with all your heart. Kailangan pala siya yung gawin mong pinakamahalaga. Kaya sabi ni Paul, na alam-alam sa kanya ay tiniis ko ang kalubihan ng lahat ng mga bagay na kalubihan. At inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Ibig kong sabihin, yung kanyang profesyon, yung kanyang kayamanan, yung kanyang itinuturing ng mga kanyang kagalingan, kalwalatian, kapurihan sa kanya, binaliwala po niya ito lahat. Siya po ay isang Pariseo. Siya po ay matalino. Si Apostol Pablo. Pero inalis niya lahat yung binaliwala niya. Makilala lamang niya si Kristo. Makilala lamang niya si Kristo. Kaya, hindi po pwede na may mahalaga pa kay Kristo. Kasi kung may mas mahalaga pa kay Kristo, na ikaw ay itinuturing, hindi mo makikilala si Kristo. Maliban na lang, ituring mo lahat na yan ay kalubihan. Amen? Hallelujah. Kaya ano man ang pinapahalagahan mo ngayon, isipin mo, mas mahalaga, makilala mo si Kristo. Hallelujah. Bakit? Bakit mas mahalaga si Kristo na makilala? Anong sabi niya? 2 Peter chapter 1, verse 2. Biyaya at kapayapaan sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Biyaya at kapayapaan. Kahit anong dami mong pera, hindi mo mabili yung kapayapaan. Pero sa pagkakilala sa Panginoong Jesus, yung biyaya ng Diyos at yung kapayapaan, sasagana pa. Sasagana pa. Next verse. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal
nakapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sarili, kalwalhatian at kagalingan. Ibig po sabihin, yamang ipinagkaloob na sa atin ng Kanyang banal ng Kanyang banal na kapangyarihan. Ano yung banal na kapangyarihan? Ito po yung gospel. The gospel is the power of God. Sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay. Lahat ba ng bagay nakasulat? Lahat? Lahat ng bagay na nauukol sa kabuhayan, sa buhay na ito. Ano ba kailangan sa buhay na ito? Pinagkaloob na ng Diyos. Sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, hindi lang ang kabuhayan mo patungkol sa buhay nito, o hindi sa kabanalan. Sa kabanalan, ibinigay na. Paano mo yung matatanggap? Paano mo yung mararanasan? Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin. Sa pamamagitan po ng pagkakilala natin sa Panginoong Yesus, mararanasan natin lahat ng bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Kaya yung tinapos na gawa ni Kristo, sapat sa lahat ng pangangailangan mo, sa buhay na ito at sa kabanalan. O sa buhay na ito o sa buhay mong espiritual. Sapat ang tinapos na gawa ni Kristo. Ang kanyang pagkamatay, pagkalibing muli, pagkabuhay, sapat. Dapat lang alam mo. Pag hindi mo alam, mamubuhay ka na, puro reklamo, puro daing ang gagawin mo. Puro hinaing. Daig mo pa'y nasa orthopedic pagka ikaw ay dumadaing. Ano? Kaya dapat kilalanin mo ang Panginoong Yesus para maranasan mo lahat ng biyaya na inihanda ng Diyos para sa iyo. Lahat ng ginawa ni Jesus, lahat po ng ginawa ni Jesus para sa atin. Hindi para sa kanyang sarili, para sa atin yun. Kaya, hindi namatay si Jesus nang walang kabuluhan. Kung hindi mo makikilala si Jesus, sayang. Sayang. Hindi mo naranasan ang kanyang muling pagkabuhay. Sayang. Kaya dapat makilala mo si Jesus ng lubos. Masikip mong pagkukulan ng pansin na makilala siya. Kaysa maghanap ka ng trabaho, kaysa anumang bagay na pinapahalagahan mo. Hindi ko sabi huwag ka na maghanap ng trabaho. Ibig ko sabihin, mas pahalagahan mo. Kung mahalaga sa iyo, pag na ikaw yung magkatrabaho, dapat maging mas mahalaga sa iyo, makilala ang Panginoong Kristo ng lubusan. Kasi para maranasan mo lahat ng biyaya mula sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, sabi sa Colossians 2:10, sabi sa Colossians 2:10, in Him, you are, at sa Kanya, kayo'y napuspos na siya, Pangulo sa English nga, ang nakalagay dyan, and you have been given fullness in Christ, sa King James. And you are complete in Him. Ibig sabihin, kompleto ka na. Kung ikaw'y na kay Kristo, kompleto ka na. Which is the head of all principalities and power. Siyang head, pinaka-head. Kaya pag ikaw na kay Kristo, lahat na kailangan mo, kompleto. Buhay sa mundo nito, sa physical na buhay, o spiritual na buhay, kompleto ka pag ikaw'y na kay Kristo. Yun po ang katotohanan nun. Kaya mahalaga na makilala mo ang anak ng Diyos. Yun po ang mahalaga. Praise God. Ano bang isa na goal? Basahin na sa Ephesians 4:13. In the unity of faith, in the unity of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ibig sabihin, yung maturity mo, kailangan umabot tayo pare-pareho sa pagiging matured as a Christian. Hindi tayo manatiling bata.
Kasi yung bata, ang sabi ng 1 Corinthians 13, verse 11, ang bata daw ganito. Pakita natin yung bata. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Sa Tagalog. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita ako gaya ng bata. Ano ba magsalita ang bata? Kung anong nararamdaman, yun lang sinasabi nun. Wala yung pakundangan. Kahit masaktan ka, walang pakundangan naman. Basta alam lang na magsalita. So, nagsasalita ako gaya ng bata. Nagdaramdam ako. Dagaya ng bata, matatampuhin, madaramdamin. Hindi mo lang mabigyan. Hindi mo lang makis pag dumating, umiiyak na. Di na ako lang ni daddy, di na ako lang mararamdamin. No, ganun ang bata. Kaya sabi yan, nag-iisip akong gaya ng bata o mag-isip parang bata. No? Ngayon, maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Kaya mahalaga po, tayo maging matured Christian. Hindi po tayo manatiling bata. Lagi kang matatampuhin, lagi kang matipisurin. Ano? Nakarinig ka lang na hindi maganda, tisod ka lang, mag-mature tayo. Hindi na tayo dapat natitisod sa mga ganung bagay. At lalong-lalong hindi ka na dapat nagsasalita rin ng mga ganung bagay. Amen? So, ang maturity hindi po nakukuha sa edad. Hindi rin po nakukuha sa tagal sa simbahan. Ang maturity ay sa pagkakilala sa Panginoon. Kung gano'n mo siya nakikilala ang Panginoon, lalo kang nagmamature. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Mukha lang mature yan. Mukha pa lang. Mukha lang. Okay. So, kailangan po umabot tayo sa pagiging ganap tulad ng pagiging ganap ng Panginoon sa Kristo. Colossians chapter 1 verse 20. Bakit mahalaga ito? Kasi mahalaga yung ating pamumuhay. Sabi dyan, Colossians 1:28, na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao. Pinapaalalahanan, tinuturuan sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Kaya po tinuturuan. Kaya po pinapaalalahanan para tayo maging mature upang maiharap tayo kay Kristo na tayo po ay mga ganap na. Mature na. Amen? Praise God. So, yun po yung mahalaga ron. Kaya, kailangan nating matuto. Kaya po, pag tinuturuan tayo, huwag kayong masasaktan. Minsan, nasisita, minsan, parang sa tingin natin, pinagagalitan tayo. Hindi. Tinuturuan lang tayo, pinapangaralan, pinapaalalahanan para sa ikabubuti natin, para sa ikalalago natin. Hindi po para tayo pintasan o i-down. Ito po'y para sa ating ikalalago. Amen? Hallelujah. So, para saan ba ang lahat ng ito? Ephesians 4 verse 15. Gusto kasi ng Panginoon, ano sabi doon? Kaya tayo sinasanay for perfecting the saint, for the ministry, for the edification of the body of Christ. Kaya nga, ganito ang sabi, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Dapat pag nagsasalita ka ng katotohanan, dapat may pag-ibig. Hindi po ba? Kasi maraming pwedeng magsalita ng katotohanan, pero minsan nako-condemn yung ating pinagsasabihan. O minsan naman, na-offend yung ating napagsasabihan ng katotohanan. Di po ba? Sa isang pagkasalanan, pag sinabi mo na pupuntang impyerno, minsan, masakit pag direktang sinabi mo. Pero, dapat gamitin natin sila ng salita na may pag-ibig. No? Sabi mo, mahal kita. Kaya gusto sasabihin sa'yo dahil mahal kita. Ayaw ko mapahama ka. Ang sabi kasi ng Bible,
Eto, basahin natin. Yun daw mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat daw ng mga sinungaling, lahat daw ng mga kasuklam-suklam, ay pupunta saan? Ang kanilang pupuntahan ay sa naglalagablab na apoy at asupre. So, binasa. So, ang Diyos ang may sabi nun, hindi na ikaw. Huwag mo nang direktahin na. Sabi ng Bible, punta ka na impyerno. Di ba? Nadjudge yung tao. So, ibig sabihin, dapat mo munang iparating sa Kanya, ba't mo sinasabi yun? Anong motibo mo? Dahil mahal mo siya. At ito yung sasabitin niya. At ayaw mong mangyari sa Kanya yun. At lalong-lalong ayaw ng Diyos na sabitin niya. Kaya ito ay isang babala para sa atin. Amen? So, verse 15, 16. Wait lang. Kundi, kasi magsalita ng katotohanan na may pag-ibig at magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwid bagay, si Kristo. Ibig sabihin na magsilaki, mag-mature, mag-grow. Next verse, 16. Anong purpose? Na dahil sa Kanya, ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Naintindihan nyo? Malalim mo. Ang ibig kong sabihin niya na dahil sa Kanya, dahil sa Panginoong Kristo, ang buong katawan ay nagkalapat-lapat. Nagkalakit-lakit. Ibig sabihin, ang Panginoong Isus ang naglagay sa iyo doon para tayo ay maging magkakalakit. Kaya, ang bawat isa sa atin na naririto, ang Panginoong Isus ang naglagay sa iyo dito. Tayo yung magkakalakit talaga. Tayo din yung mga magkakalapat. Ibig sabihin, bagay tayo lahat. Sukat tayo sa lahat. Di ba? Para bang suka at toyo ka. Kapit gatas, parang ganun. No? Magkalapat, lakip. Ngayon, para saan? Kung daw ang bawat isa sa atin ay gumagawa ng mga tungkulin na mga ibinigay sa atin ng Diyos, ang katawan ay lalaki at titibay sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ibig ko sabihin, kung tayong lahat ay naglilingkod ng may pag-ibig, ang katawan ng Panginoon o yung church, lalaki at tatatag. Yun po ang nais ng Panginoon. Hindi lang po kaysa may mangyayari dito. Pagdating ng araw, naka-aircon. Huwag kayong matuwa dun sa aircon. Bakit magkaka-aircon? Kasi marami ng tao ang dito ay makakakilala sa Diyos at sasamba kasama natin. Kaya tayo makakabili ng aircon. Yun yung dahilan. Pero kailangan magtulong-tulong po tayo. Tayo po ay mag-join sa mga, kapag merong pag-aaral, mag-join kayo kasi para maihanda kayo sa paglilingkod. Ang totoo, kaya hindi tayo makapaglingkod, we are not prepared. Hindi prepared ang isip, hindi prepared ang puso. Kahit may calling ka, napapabayaan mo yung calling mo. Hayaan mo mag-aral, malaman mo kung ano dapat mong malaman. Para pagka ikaw ay maglilingkod na sa Panginoon, alam mo na yung dapat na malaman. Ang mahirap kasi naglilingkod ka rito. Tapos may magtanong siya, ligtas ka na ba? Di ko alam. Anong? Kumakanta ka dyan, di mo alam na ligtas ka? Bakit ka kumakanta? Anong kinakanta mo? Anong pinaguhugutan mo? Ba't ka nagpapasalamat? Anong pinaguhugutan mo? Dapat po, yun ang pinaguhugutan. Alin yun? Yung ginawa sa inyong Diyos. Yun ang pinagpapasalamat mo. Kaya ka naglilingkod. Niligtas ka muna bago ka maglingkod.
Amen? Praise God. So, sa paglilingkod, lahat tayo tinawag ng Diyos. Romans chapter 12, verse 1. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Romans 12, verse 1. Kaya nga mga kapatid, ipinapanhin ko sa iyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Si Apostol po, Pablo po ay nagsasabi na alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Ano yung kahabagan ng Diyos? Yung pong habag ng Diyos na tinanggap natin, kaya tayo naligtas. Alang-alang sa kahabagan tinanggap natin, buhat sa Diyos. Sabi diyan, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong karampatang pagsamba. Sa English, ang nakalagay po dyan, King James. Hallelujah. I beseech you, brethren, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sabi yan, living sacrifice, holy, acceptable unto God. Paano mangyayari yan? Kailangan maturuan tayo ng maturuan. Para tayo maging acceptable to God. Holy. Yes, we are holy, yung ating spirit, but siyempre yung ating soul, hindi pa. Yan po ang sinasanctify o ginagawang banal. Kaya sabi ng 1 Peter 1:15, you must be holy because the one who called you is holy. Kaya dapat tayo daw ay magpakabanal, mamuhay ng may kabanalan. So, sino po ba yung niligtas dito ng Diyos? Tumanggap ng habag ng Diyos. Kung gano'n, kung tumanggap ka ng habag ng Diyos, ikaw ay tinatawag ng Diyos na ialay mo ang iyong sarili sa Panginoon. Ialay mo yung katawan mo, ipagamit mo sa Diyos. Yan po ang sinasabi niya. Sino ba ang naglalagay sa ministry? Basahin natin ang 1 Timothy chapter 1, verse 12. Sa bawat nasa ministry, ang Diyos po ang naglalagay. Minsan, ang hirap sa atin, gusto nilalagay ka na ng Diyos, umaayaw ka pa. Sabi niya, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, and for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Ang ministry, si Jesus lang po ang nagbibigay. Si Jesus lang din po ang naglalagay. Si Jesus lang. Si Jesus ang naglagay sa iyo dyan. Hindi kayo nilagay ng pastor mo. Hindi kayo nilagay ng kahit sino. Ang naglagay sa iyo dyan, si Yeso Cristo. Ang Panginoong Yeso Cristo. Kaya, yung ministry na tinanggap mo, pagbutihin mo, pahalagahan mo. Siya rin ang nag-enable sa iyo. Siya rin ang naghahanda sa iyo. Siya ang nagbigay ng kaloob sa mga tao para ikaw ay maturuan, para ikaw ay maging handa sa paglilingkod. At alam mo, ito sarap pakinggan. For that He counted me faithful. Itinurin niya akong tapat. Kaya ine-expect ni Jesus, pag tayo ay nasa ministry, we are faithful. Tapat tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kasi ginawa Kanya ng tapat. Lalakaran mo na lang ang pagiging tapat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging tapat ka na. Huwag ka nang pa-ayaw-ayaw, huwag ka nang maging tapat ka sa paglilingkod. Maging seryoso ka. Kung tinanggap mo yung ministry, gampanan mo ng buong puso. It is our Lord Jesus Christ who put you into that ministry. Amen? Acts chapter 20, verse 24. Ganito ang sabi ni Paul. Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry
King James ba to? And the ministry which I have received of the Lord Jesus. Kanino ron din tinanggap yung ministry? Kay Jesus. Which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Sa Tagalog, datapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Kanino niya tinanggap? Mula kanino? Sa Panginoong Hesus. Kanino mo tinanggap ang ministry mo? Kung yan sa Panginoon, sabi ni Paul, kahit buhay ko na malaga, hindi ko minahal. Magampanan ko lang. Matupad ko lang. Kapatid, pag bulay-bulayan mo ito, matupad ko lang. Ganon. Ganon ka dedicated si Paul. Dahil alam niya kung sino ang nagbigay sa kanya ng ministry na ito. Hallelujah. Hebrews 9:14. Hebrews 9:14. Kanina, in-enable ka ng Panginoon. Itunurin ka pang tapat. Dito sabi, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Inhandog ni Kristo yung kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Bakit? Ay maglinis ng inyong budhi sa mga gawang patay. Ibig sabihin mga gawang patay, yung mga gawa natin dating mga kasalanan, nilinis na yung ating budhi doon upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Kapatid, pagka ikaw meron ka pang mga gawa na gusto mo na nasa puso mo, nasa budhi mo, hindi ka makakapaglingkod talaga sa Diyos. Pero tanda mo, inalay na ni Kristo ang kanyang sarili, walang dungis sa Diyos, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo, malinis ang ating budhi sa mga gawang patay at makapaglingkod tayo sa Diyos na buhay. Kaya wala kang dahilan para hindi maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Binigay na sa iyo lahat ng kailangan mo. Hindi ka kulang para maglingkod kay Kristo. In-enable ka. Tinuri ka pang tapat. Pinagkatiwalaan ka. Nilinis pa ang iyong buti. Hallelujah. Sa anong purpose tayo naglilingkod? 2 Timothy 1:9. Ano ba? Bakit ba tayo naglilingkod? Ito po ay paalala ng Diyos sa atin. Sabi niya, He had saved us, na siya sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag sa isang banal na pagkatawag. Hindi ayaw sa ating mga gawa, kundi ayaw sa kanyang sarili. Akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng panahon walang hanggan. Ibig sabihin, sa English, tinawag tayo ng Diyos, iligtas tayo ng Diyos para sa sarili niyang layunin. Anong layunin mo? Anong layunin ng Diyos sa buhay mo? Alam mo ba? To serve Him. Ano yung paglilingkod mo sa Kanya? Ito pa rin ang layunin mo. Anong layunin ng Panginoon? Ipakalat ang mabuting balita ng Panginoon Jesus sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Hallelujah. Paano ba maglingkod sa Panginoon? 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Ganito daw tayo dapat maglingkod sa Panginoon. Sino po rito yung mga naghahangad maglingkod? Sino po rito yung mga naglilingkod na? Isa, dalawa, tatlo. Naglilingkod sa Panginoon. O, ito, tandaan natin ha. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good steward of the manifold grace of God. So, ibig sabihin, yun daw talent na
yung gift na binigay sa ng Diyos, ipaglingkod mo sa isa't isa. Ipaglilingkod natin sa isa't isa. Tayo ay nagiging mabuting katiwala ng biyaya ng Diyos. Kailangan, you are a good steward. Ito ang gusto ng Diyos. Tayo ay mabuting katiwala. Verse 11. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as the ability which God gave, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom we praise and dominion forever and ever. Amen. Ibig sabihin, kung ano ang pagkatawag sa'yo, gawin mo ng buong puso. Gawin mo ng buong puso. Kung ano man ang pagkatawag sa'yo. Tinawag ka bang umawit? Tinawag ka bang mag-support sa church? Gawin mo ng buong puso. Gawin mo ng buong sikap. Ano man ang pagkatawag sa'yo? Tinawag ka bang magpastor? Tinawag ka bang mangaral? Tinawag ka bang tumugtog? Gawin mo ng buong sikap. Palaguin mo yung sarili mo kung saan ka tinawag. Huwag mong walang bahala. Paano pa ba dapat maglingkod sa lingkod ng Diyos? Praise God. Hallelujah. Galatians 5:13. Galatians 5:13. For brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to flesh, but by love, serve one another. Ibig sabihin, maglingkod tayo sa isa't isa ng may pagmamahal. Hindi ka naglilingkod kasi may gusto ka lang. May sarili ka interest. May personal ka interest. Ay, magseserve ako rito para mapapurihan ako. Magseserve ako rito para sumikat ako. Magseserve ako rito para may kapalit. Hindi. Nagseserve ka sa diwa ng pag-ibig. But by love, serve one another. Hindi mapagmataas, mapagpakumbaba. Hallelujah. Colossians 3:23 to 25. Colossians, yeah. And whatsoever you do it heartily, as to the Lord, not unto men. Kung tayo daw po ay maglilingkod, dapat buong puso ang paglilingkod. Hindi yung okay na yan, pwede na yan, dapat buong puso. Amen? Parang tulog na yan tayo. Kalabitin mo nga yung katabi, baka tulog na yan. Amen? Naglalambot. Amen? Yun. Palapakan nga natin sila. Be a mature servant of Christ. Romans 14:18. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, hindi lang yung lingkod ka ng lingkod. Serve ka ng serve. Kasi hindi ganyan ang paglilingkod na gusto ng Panginoon. Hindi lang yung ganyan. Para bang wala kang pakialam sa iba. Hindi. Sabi dito, for he that in these things serve Christ is acceptable to God and approved of men. Pag naglilingkod ka kay Kristo, dapat hindi ka lang acceptable kay God. Dapat approve ka rin sa mga tao. Approve ka rin sa mga nakakakita sa iyo. No? 2 Corinthians 8:21. 2 Corinthians 8:21. Tandaan po natin to. Tignan mo nga yung katabi mo, approve ba sa'yo yan? Approve ba? Approve ba yun sa'yo? Sabi yan, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Ibig sabihin, hindi ka lang kailangan ikaw ay tapat na naglilingkod. Hindi lang sa harap ng Panginoon, kundi sa harap din naman ng mga tao. Bakit kailangan pati sa harap ng tao? Bakit pag naglilingkod ka, dapat
approve ka rin sa tao. Bakit? Kasi, 2 Corinthians 3:2. Second Corinthians 3:2. Hallelujah. You are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Bakit? Kasi, pag naglilingkod ka, hindi ka lang tinitingnan. Ikaw rin yung binabasa bilang kasulatan. Yung buhay natin, binabasa rin ng tao. Tinitignan din ng tao kung sila'y maniniwala o hindi. Kung sinasabi mo, huwag kang mag-alasing, ikaw naman yung lasinggero. Paano ko paniniwalaan ng tao? Kaya nga mga kapatid, hindi lang dapat tayo approve sa Diyos, hindi lang dapat tanggap ni Lord, kundi approve tayo sa tao. Binabasa ng tao yung buhay mo. Ikaw ang Biblia ng mga tao na kapaligid sa'yo. Kaya maririnig mo madalas, Christian ba yan? Ganyan ba yung Christian? Pasimba-simba pa yan? Kumakanta pa yan sa church nila? Tumutugtog pa yan, tapos tingnan mo naman ganyan ang ugali. Kaya dapat, iingatan din natin ang ating pamumuhay. Bakit? Dahil tayo yung nagwi-witness kay Jesus. Ikaw yung nagwi-witness para kay Jesus. Sinasabi mo, si Jesus nagbabago ng buhay. Pero yung buhay mo, hindi naman nababago. Sinasabi mo, si Jesus, Diyos. Hindi mo naman sinusunod. Sinasabi mo, mahalaga yung magsimba, hindi ka naman nagsisimba. Dapat nakikita mo na sa buhay natin. Alam mo, mahalaga mag-ministry, mahalaga magsimba, lagi ka naman late. Paano mo pinapahalagahan yung ministry mo? Paano mo pinahalagahan ng pagsisimba, lagi ka naman late? Di ba? So dapat makita sa atin. Kasi kung una makita sa atin ng mga bata, sila rin gagaya sa atin. Amen? Kaya yung buhay mo, binabasa, hindi lang yung sinasabi mo. Amen? At ang paglilingkod natin, ito ay lahat sa biyaya lang ng Diyos. Hebrews 12 verse 28. Tandaan nyo, makakapaglingkod tayo dahil lang sa biyaya ng Diyos. Kaya, pagkatanggap ng isang kahariang di magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayo, may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. It's all by grace. By grace lang po, kaya tayo ay nakakapaglingkod. Ano man nagagawa mo, ano man, paano ka naglilingkod, biyaya ng Diyos. Kaya, yan ay dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Last verse, 1 Corinthians 15:10. Sabi ni Paul, I am what I am. Ako ay ako nga. 1 Corinthians 15:10. Ako, sabi ni Paul, datapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya ay binigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Mga kapatid, nakapaglilingkod tayo sa Diyos dahil lang sa kanyang biyaya. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Mga kapatid, serving God is only by His grace.
join us in serving the Lord through testifying the gospel of the grace of God. The world needs to hear the truth. Kailangan marinig ng mundo ang katotohanan. Kapatid, labis-labis na ang kasamaan sa mundo kung napapansin mo. Ang kasalanan, hayagan na. Ang magnanakaw noon, nagtatago ngayon, nakalantad na, nasa TV na. Nai-interview pa. Kailangan marinig ng mundo ang katotohanan na mayroong pag-asa ang tao. Mayroong pag-asa na magbago. May pag-asa yung pamilya mo. May pag-asa ka. May pag-asa pa ang bayang Pilipinas natin. Ang bansang Pilipinas natin. May pag-asa pa. Dahil sa Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Serving God is joyful, satisfying, and fulfilling because it brings purpose, value, and a sense of direction to your life. Kapatid, may purpose ang buhay mo, kaya ka nilikha ng Diyos. Hindi ka para mag-standby na. Hindi para magsimba ka lang. Tapos uuwi. Sabi nga iba, Simbawe. Sisimba, uuwi. May purpose ang buhay mo. May direksyon ang buhay mo. May halaga ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo. Ipaghahanap mo. Hallelujah. Ngayon, i-offer mo yung buhay mo sa Panginoon. Ito yung time na gusto mong mangako sa Lord na, ito ako, suguin mo. Minsan sabi ng Diyos, sino susuguin ko? Sabi ni Isaiah, ako, Panginoon, nandito, suguin mo. I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them your own. Offer my life to you. Everything I am true. Use it for your glory, Lord. I offer my praise to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, Lord, nandito ko lang. Things in the past, things yet seen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands, I lift it to you. Everything I
Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami ay mga paglingkod. Mapaglingkuran ang isang katulad mo, kataas-taasan Diyos, mapagmahal na Diyos, makapangyarihan Diyos. Salamat, Ama, sa pagkakataon ito. Ito isang pribilehiyo sa aming Panginoon. Kinikilala namin, Panginoon, na ang ministeryo na aming kinalalagyan ngayon ay buhat sa iyo. Kaya hayaan mo na ito'y aming mapahalagaan, higit pa sa aming mga buhay. Dahil maraming pang buhay ang maliligtas sa pamamagitan ng aming pagkakaisa, Panginoon. Hallelujah. Maraming pang buhay ang mababago kung kami ay nagkakaisa, Panginoon. Salamat sa pagtawag mo sa amin. Salamat sa hirang mo sa amin, Panginoon, upang kami ay iyong maging makalingkod. Salamat, Ama. At sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papurit pa sa salamat sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So what is the big idea? The big idea is, in Christ, I am empowered to serve and fulfill God's divine purpose for my life. Hallelujah. Tayo pagtatapos tayo sa pag-communion. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa sarang pinaparito na simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Salamat po na ito'y iyong pinagpalang at kami po itong tatanggapin na may buong pananampalataya at pagpapahalaga kapagkat yan ang nais mo. Salamat naman sa ilang mga kapurihan sa ngalan ng Panginoon Jesus. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon Jesucristo. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Jesus, ng gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay at sinabi. Nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol iyon at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin. Taas naman po natin ang saro. At kaya hindi naman, hinawakan ng saro pagkatapos magkahapon na sinasabi. Ang saro ito sa bagong tipan
sa aking tubo. Sa tuwing kayo magsisino, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay mo natin. Ama, salamat po. Dahil sa pag-ibig mo sa amin, ibinigay mo ang buto namin. Salamat po, Panginoon Jesus, na inalay ko yung sarili doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan at sa aming mga karamdaman. Salamat po, Panginoon Banal na Espiritu, na ibinigay sa amin ang napakagandang mabuting balita nito. Hallelujah. Na sa pamagitan ng sugat ng Panginoon Jesus, kami ay pinagaling. Kaya po kami ay naniniwala na kami ay magaling na, malakas na, malusog, masigla, pinagpala, pinuhunan, at mabubuhan ng mga hapon. Salamat po, Panginoon, at kami po ay pinapahayag ang iyong muli at babalik sa iyo po ulat ng kapurihan sa ngalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Pagsambal sa pamagitan po ng pagbibigay. Sabi po roon, 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. Sabi niya, datapot sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya, na at ang mag-aasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Mga kapatid, hindi po sa anumang halaga, kundi nasa iyong pasya. Kung ikaw man ay mag-asik ng konti, mag-asik ka ng marami, isa lang ang sinisuguro ng Panginoon, tiyak aani ka. At ito ay hindi para sa iba, o hindi ito'y para sa atin. Ano man ay binibigay mo ngayon, hindi para sa iba yan. Para yan sa atin. Tayo rin ang mag-aani niyan. Kung tayo ang sabi diyan, verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay. Magbigay ang bawat isa. Kasama ka ba doon sa bawat isa? Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat ang loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Dapat po, magbibigay tayo masaya. Konti man yan, marami yan. Ang importante, masaya ka nagbibigay. Amen? Yun po ang mahalaga, yung masaya. Kasi bakit? Bilang pagpaparangal mo sa ating Diyos na buhay. Amen? Dapat, dapat paparangalan ng Panginoon? Parangalan natin siya sa pamagitan ng ating mga kayamanan. Kapit manalangin. Ama, salamat po sa pagkakataong muli na ito na kayo maparangalan sa pamagitan ng mga kaloob na ito. Salamat po, Maganama, dahil ikaw ang tunay na nagbibigay ng mga binihi na itinatanim. Ikaw ang nagpaparami nito upang mas marami kaming may tanim. Salamat po na pinatutubo mo, Panginoon, mga binihi nito. Tumanay konti, tumanay marami. Salamat po, mahal na sa iyong katapatan. Salamat, pinagpala mo ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga puso. Kami ay binigyan mo ng puso na mapagbigay, hindi madamot, hindi natatakot, hindi nag-aalinlangan, kundi kami binigyan mo ng pananampalataya na magbigay sa iyo, Panginoon, na may masayang puso. Salamat naman, pinagpala mo lahat ng negosyo, pinagpala mo ang kanilang mga trabaho, pinagpala mo lahat ng pinagkukunan. Salamat po, mahal na Ama, di ka nagkukulang, di mo sila pinababayaan. Ikaw ay laging sapat, biyaya mo ay laging sapat. Ama, salamat po. Ikaw ay tapat. Ikaw ay sapat. Sa iyo po lahat ng kapurihan. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. You
just you. Lord, to live and be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. You pick me up when I am down. You fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Parang ayaw nilang palakpakan, kaya pinilit ako. So, praise the Lord. Ayan. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay muling pinaalalahanan na about sa ating purpose. Alam mo na ba yung purpose mo? Tinawag ka ba ng Diyos? Para maglingkod, ano? So, totoo po yan mga kapatid. Hindi mo alam kung sa iyong pagtugon sa panawagan ng Diyos, ilan ang taong pwedeng maligtas? Ilan ang taong pwedeng ma-inspire na maglingkod din sa Panginoon? Hindi mo alam. Pero, kapag ka ginawa mo yun, tumugon ka sa panawagan ng Diyos, meron at meron. Meron dahilan ng Panginoon. Meron kasing bumabasa ng buhay mo. Amen? So, alam kong may kaloob kayo mula sa Diyos. Walang tao na tinawag ng Diyos o iniligtas ng Diyos na walang kaloob. Lahat po ay mayroon. Gamitin natin ito sa paglilingkod. Be a good steward of the manifold of grace of God. Kaya, hindi po hadlang ang paglilingkod sa Diyos kasi may asawa ka na. Hindi rin hadlang ang paglilingkod sa Diyos kasi nagtatrabaho ka. Hindi rin hadlang ang paglilingkod sa Diyos kasi matanda ka na. Hindi po. Habang buhay ka, may gamit ka sa Panginoon. Kasi pag wala ka ng gamit sa Panginoon, kukunin ka na ng Panginoon. Wala nang dahilan. Ang tao na bubuhay kasi may dahilan. Pag wala nang dahilan, kukunin ka na ng Lord. Kaya huwag mong sayangin yung dahilan ng nabinigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, praise God. So, malapit na po yung ating couples night. It's on March 6. So, 2 weeks. Ano na ba? 2 weeks na lang. So, tanda mo natin yung magbabayad, 700 per couple. Ang huling bayaran po ay sa Sunday. Sa Sunday na po ang huling bayaran. Kaya, 350 per
head, ang ating pong para sa registration. Kasama na po din yung pagkain ng decoration. Kasama na pagkain ng bayro, kasama ng decoration. Wala pang decoration, pagkain lang yun. O pagkain lang daw yun. Hindi pa kasama ang decoration. No? So, bahala na sila sa decoration. Ano? Magambag-ambag na lang sila sa decoration. So, yan po para sa couples night natin. Kung meron po kayong mga team song, ibigay nyo na po kay Caleb. Para po pag-enter nyo, patutugtugin yung team song nyo. Gusto nyo ba yun? O baka gusto nyo TikTok ang patutugin? Ha? So, ano natin yan, ano? Bigay nyo na yung team song nyo para yung Brother Henry, makasama-kasama namin sa couples night. Ikaw ang gagawin namin grand prize. Magpaparapol kami. Sarap-sarap. Ayan po. Ayan po si Alan, makasama din sana natin, ano? Pwede rin iparapol to. Kasi binata po yan, for your information. Binata yan. Kaya lang mapili yan. Kaya tumandang dala, binata yan kasi mapili. Ayan. So, ano pa ba nalimutan ko? Meron pa ba? Mamaya meron tayong couples. Sino ba? Couples fellowship. Sino ba sunod kay Journey? Meron ba tayo? Okay. Meron tayong couples fellowship mamaya. 3 p.m. po. Mag-join po kayo. Mahalaga po ito. Maganda po ito sa mga couples. Napakahalaga po. Kaya, para matatag ang inyong pagsasama. Huwag niyong isipin na kayo ay matatag na. Iba po ang Diablo. Grabe. Ano? Biruin mo, lola na, nag-anan pa. Ha? Kung kaya huwag niyong isipin na okay na kayo. No? Kailangan lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Okay? So, okay. So, siyempre, aalis po si Vin. Bukas, madaling araw. Mamaya na ba? Alis mo? Ilang linggo ka ron? 1 week? Bali parang 6 days lang. Gano'n na, 6 days lang. Pupunta po siya sa Singapore. Isulat niyo lang po kung ano siya ng bewang nyo, ng bahay. Bigay na po natin dito. Halika, pag-pray ka namin. Yan nyo na yung ano. Grabe to. Kahit hindi niya kilala, pinasasalubungan. Kaya, mami, yung iyong size, huwag mong kalimutan. Okay, so pag-pray po na, lahat po tayo tumayo. Panalangin po natin si Dave para po sa kanyang biyahe. Siya po ay mamaya. Nawa po ay siya ay patuloy na maging pagpapala saan man siya dali ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Amen namin Diyos sa mga Panginoon sa lahat, Ama. Salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa aming kapatid na si Dave na siya po ay makapunta ng Singapore, makasama niya si Juby na kanyang minamahal. Salamat po sa kaligayahan ito na iyo pinagkaloob sa kanila at hayaan mo na mga pagpapalang na ipagkaloob mo sa kanila ay magamit for their enjoyment. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagiging gracious sa kanilang buhay. Panginoon, Lord, hallelujah. Salamat po, ginagamit mo ang mga kapatid na ito para sa iyong kalwalhatian. Lord, saan man siya ba? Kung siya idako, saan man mas galing ng kapatid na ito, hayaan mo, Panginoon, na ang pagpapala na iyong pinagkaloob sa kanya ay maging pagpapala din siya sa iba at ingatan mo po siya sa man siya tumako. Ano man ang kanyang gawin, ano man ang kanyang saan man siya mapupunta. Salamat naman at sa iyo po na binibigay ng kapurihan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa buhay ng kapatid dito. Sa iyo kalwalhatian, magpakaliman sa kanang Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay. Natanggap mo po ba yung mensahe ng Panginoon? Kinausap ba kayo ng Diyos? Hallelujah. I hope na kinausap kayo ng Holy Spirit na kayo po ay tinawag na ng Panginoon una pa na ito na po yung time na tayo po tumugon sa Kanya. Hallelujah. Pinagpala po ba kayo? Purihin natin ang Panginoon.
Ama, salamat po sa time of praise and worship. Salamat po sa bawat isa na naririto. Tunay nga po, Panginoon, na napakagaganda ng iyong mga anak na kami nagkasama-sama sa pagsamba sa iyo, pagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Lord. Salamat po sa kesame namin pong natanggap na nai-enjoy ngayon, Panginoon. Salamat po sa iyong kagandang loob. Salamat sa mga tao na ginamit mo, Panginoon, para may sa katuparan ang mga bagay na ito. Lord, alam ko po na marami ka pang gagawin. Higit pa dyan, Panginoon. And lalo, higit pa sa lahat, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, ay marami pa ang makakilala sa iyo. Gamitin mo ang mga buhay ng iyong mga tinawag, ng iyong mga niligtas, para po maabot ang mga iba pang tao upang makakilala sa iyo at magtamo sila ng kaligtasan gaya ng aming natamo, Panginoon. Kung paano ka naging mabuti sa amin, maranasan din nila ang iyong kabutihan, ang kasaganahan ng iyong pag-ibig, kasaganahan ng iyong biyaya. Ama, salamat lagi mong dinidinig ang aming mga panalangin. Salamat, Ama, lagi mo kaming sinasamahan, hindi mo kami iniiwan. Saan man kami magpunta, saan man kami dumako, ikaw ay laging naroroon kasama namin, Panginoon. Tuloy kang tapat sa iyong mga pangako. Ama, salamat po sa mga pagkain na patuloy mo pinagkakaloob, sa mga hapagkain na lagi mo pinupuno, Panginoon. Hallelujah. Sa mga bini na pinagkakaloob sa amin. Lord, dalayan ko sa bawat isang naririto. Pagkalooban mo sila ng wisdom, spirit of wisdom, revelation, knowledge and understanding, Panginoon, para lalo pa nilang makita at malaman, maunawaan ang mga bagay na inihanda mo sa pagkatawag mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, mahal na Ama. Nagdalangin ko rin po, Panginoon, sa bawat isa na naririto ay patuloy na maging magpatuloy sa paglago, sa pagiging matured, Panginoon, upang sa aming paglilingkod, Panginoon, hindi kami mapulaan at kami bagkos makapagbigay ng karangalan sa iyong pangalan. Salamat po, mahal na Ama, at ako po ay nagtitiplara sa buhay ng mga kapatid na ito ng kasaganahan, kaunlaran, kapayapaan, pagkakaisa, kaginawa, kagalingan, at pag-iibigan sa isa't isa. Salamat po, mahal na Ama. Blessing, favor, and light